Ibabandera na ang mga nagbabaga at mga maiinit na balita. Bandera Reports! Bandera Reports! Afternoon edition. Police reports. Hospital reports. Market reports. Weather update. City Hall and Capitol reports. Local, regional, national, and international news. Bandera Reports Afternoon edition. And now, here's your anchorman. Bandera Reports Afternoon Edition. Balitaan sa Radyo Bandera, Cotabato. Bandera Reports Afternoon Edition. Pangulong Bongbong Marcos Jr. iginiit na ginawa lamang ng pamahalaan ang kahilingan ng Interpol na arestuhin si dating Pangulong Duterte bilang bahagi ng kanilang pangako sa organisasyon. Bandera Headlines. Vice President Sara Duterte at Paolo Duterte lilipad o lumipad na patungong Netherlands upang sundan si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bandera Headlines. Petisyon na ibalik ng Pilipinas si Pangulong Rodrigo Duterte inihain na sa korte. Bandera Headlines. Prayer rally para ipanalangin at suportahan si dating Pangulong Duterte sa sitwasyon ito isinagawa sa lungsod ng Cotabato. Bandera Headlines. 5 local terrorists sumuko sa militar sa Maguindanao del Sur. Bandera Headlines. High Valley target arestado, mahigit 300,000 na halaga ng droga nasamsam ng operatiba sa drug bypass operation sa Lanao del Sur. Bandera Headlines. Magandang gabi mga kabandera, araw po tayo ngayon ng Miyerkules, 12 sa buwan ng Marso 2025. Napapakinggan sa inyong mga radyo sa 105.3 DXJNFM at napapanood live na live sa inyong mga telebisyon sa Channel 4 at 13 ng Maguindanao Sky Cable. At napapanood rin tayo ngayon live sa Facebook page ng Bandera News TV Cotabato. Ako ang inyong tagapagbalita, Savino Herberola, at ito ang Bandera News TV Cotabato. Bandera Reports Afternoon Edition. Iginiit ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na ginawa lamang ng pamahalaan ang kahilingan ng Interpol na arestuhin si dating Pangulong Duterte bilang bahagi ng kanilang pangako sa organisasyon. Ang detalye sa pagtutok ni Yani Abdul Rashid. Kabanderang Yani, ibandera mo. Bandera Live Report. Mr. Duterte was arrested in compliance with our commitments with Interpol. Ito ang binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kasabay ng kanyang pagkumpirma sa pag-alis ng eroplanong sinasakyan ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte noong 11:30 ng gabi March 11, 2025 sa Villamor Air Base patungong Netherlands. Hinaresto ang dating Pangulo sa kasong may kinalaman sa kanyang war on drugs noong administrasyon pa nito. Ayon sa Pangulong Marcos, sinagot lamang ng Pilipinas ang kahilingan ng Interpol na tumulong sa pag-aresto kay Duterte bilang bahagi ng kanilang commitment sa organisasyon. The plane carrying former President Rodrigo Roa Duterte took off at 11:03 p.m. this evening and exited Philippine airspace. The plane is en route to The Hague in the Netherlands, allowing the former president to face charges of crimes against humanity in relation to his bloody war on drugs. The former president was earlier placed in government custody at Villamor Air Base after his common law wife, Hanilet Avancenia, and members of his entourage
arrived at 9:20 this morning from Hong Kong on Cathay Pacific flight number CX-907. Mr. Duterte was arrested in compliance with our commitments to Interpol. Hours before his arrival, Interpol Manila received an official copy of the ICC warrant. This prompted the Prosecutor General of the Department of Justice to serve the warrant. Interpol asked for help, and we obliged because we have commitments to the Interpol, which we have to fulfill. If we don't do that, they will no longer help us with other cases involving Filipino fugitives abroad. This is what the international community expects of us as the leader of a democratic country that is part of the community of nations. So I'm sure that the details that surround this what has happened today are familiar to you. I just wanted to make very, very clear and give you the facts from for the departure of former President Duterte from the Philippines. Reports Afternoon Edition. Kaugnay pa rin sa balitang yan, Vice President Sara Duterte at Councilor Paulo Duterte lumipad na patungong Netherlands para sundan si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa pagtutok ni Yani Abdul Rashid. Kabanderang Yani, ibandera mo. Bandera Live Report. Kinumpirma ni Vice President Sara Duterte na lilipad siya patungong Netherlands upang sundan ang kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte na kasalukuyang nasa kustodiya ng International Criminal Court o ICC. Ayon kay Sara, makikipagpulong siya sa mga abogado upang pag-usapan ang masusunod na hakbang sa depensa ng kanyang ama. Iginiit din niyang dapat ay nasa lokal na korte muna nilitis ang dating Pangulo bago dalhin sa ICC. Matatandaan na hindi pinayagang makapasok sa Villamor Air Base si Vice President Sara Duterte ayon sa Office of the Vice President habang nasa eroplano na ang kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte na lilipad patungong Netherlands para humarap sa ICC. Ayon kay VP Sara, ang pagsunod sa dayuhang hukuman sa sariling bayan ay laban sa pagiging Pilipino. At sa mga pinakabagong ulat, pasado alas 7 nitong umaga lumipad ng eroplano sakay si Vice Presidente at sumama na rin umano patungong Netherlands ang kapatid nitong si Congressman Paulo Duterte, ngunit magkaiba ng flight na sinakyan. Mula dito sa Radyo Bandera Cotabato, Yani Abdul Rashid, Basta Balita, ibandera mo. Bandera Reports Afternoon Edition. Kaugnay pa rin sa usaping yan, petisyon na ibalik sa Pilipinas si Pangulong Rodrigo Roa Duterte inihain na sa korte sa pagtutok ni Yani Abdul Rashid. Kabanderang Yani, ibandera mo. Bandera Live Report. Naghain ng petition for habeas corpus si dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo at anak nito na si Attorney Salvador Paulo Panelo Jr. sa Korte Suprema. Ito ay para hilingin sa korte na atasang ibalik ng bansa si dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos na ibiyahe kagabi sakay ng isang private jet patungong Netherlands. Mismo ang anak ng dating Pangulo na si Kitty Duterte ang petitioner nito. Muli ring iginiit ni Panelo na iligal ang pag-aresto sa dating presidente dahil ang International Criminal Court
ay wala na umanong jurisdiksyon sa Pilipinas. Hindi rin anya makatarungan ang ginawa kay Duterte dahil hindi ito binigyan ng tamang legal presentation. Mula dito sa Radyo Bandera Cotabato, Yani Abdul Racid, Basta Balita, Ibandera mo. Bandera Reports Afternoon Edition. Kaugnay pa rin sa usapin yan, ilan sa mga pulis na umaresto kay dating Pangulong Duterte hindi na iwasang umiyak habang kinakausap ng dating Pangulo. Sa pagtutok ni Yani Abdul Racid, Kabanderang Yani, bandera mo. Bandera Live Report. Naging emosyonal ang ilan sa ating mga kapulisan habang inaaresto si dating Pangulong Rodrigo Duterte kahapon araw ng Martes. Sa kabila ng sitwasyon, nananatili namang kalmado si Duterte at sinabi na nagtatrabaho lang itong mga to. Naiintindihan ko, kaya this madness has to end. Habang inihahanda siya para isakay sa eroplano patungong Netherlands, kapakanan pa rin ng mga pulis ang inisip ng dating Pangulo. Makikita ang lungkot na nararamdaman ng mga ito sa kanilang muka. Plus yan. Pag ilang man sila, ibang presidente na naman, isaan ito pupulutin ito. Ang problema, katrabaho lang ito, happen to be, ako, naiintindihan ko. Kaya, sinabi ko, this madness has to end. Ano lang kasi is ang procedure kasi, let me be very practical. Bandera Reports Afternoon Edition. Matatandaan na lumipad ang eroplano 11:03 ng gabi ng Martes, March 11 matapos na maaresto ang dating Pangulo nang dumating ito sa Hong Kong alas 9 ng umaga noong Martes. Dinakip ang Pangulo matapos na ihain ng PNP ang arrest warrants nito na inisyu ng International Criminal Court o ICC sa kasong crime of murder laban sa sangkatauhan na sinasabing ginawa sa Pilipinas sa pagitan ng November 2011 hanggang March 2019. Ngayon, kasalukuyang pa rin nasa flight ang dating Pangulong Duterte patungo sa Netherlands para sa paglilitis ng kanyang kaso. Mula dito sa Radyo Bandera Cotabato, Yani Abdul Racid, Basta Balita, Ibandera mo. Bandera Reports Afternoon Edition. Samantala, prayer rally para ipanalangin at ipakita ang pagsuporta sa dating Pangulong Duterte isinagawa ng mamamayang Cotabateño sa pagtutok ni Yani Abdul Racid. Kabanderang Yani, ibandera mo. Bandera Live Report. Libo-libo ang mga supporters ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang dumalo sa prayer rally na isinagawa sa Cotabato City. Nanalangin ang mga supporters at nagpakita ng kanilang simpatya kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa kanyang sitwasyon ngayon. Pinangunahan ni Poblasyon 9 Cotabato City Cap Jonas ang naturang pagtitipon. Inshallah, siya po ay magiging maayos, no? Kung sakasakali siya po ay tatravel nila sa ibang bansa. Medyo marami-rami na rin po. Marami nang nag-PM, tumawag sa akin, yung mga kapatid nating Kristiyano at Muslim. Magkakaisa po ngayon. Yes, nag-coordinate po tayo sa ating mga kapulisan at kasundaluhan at siyempre sa mahal na mayor pala, sorry. Okay naman po, kasi ito naman po ay ang hangarin lang po natin dito ay prayer rally. So ibig sabihin wala naman siguro manggugulo kasi nga po prayer rally lang po para po sa ating mahal na former president. Masakit kasi although wala pang nakikitang warrant of arrest from ICC, no? Wala pa po.
medyo nagulat din tayo. Sa katunayan nga, kay Ate Gemma from Davao, nagtawagan kami na nagulat na rin kami na bakit inaresto si Presidente, former President Roa Duterte. Na wala man lang tayong nakitang doon sa link ng ICC na warrant of arrest for Duterte. No, na sana po hindi po itutuloy kasi medyo may katandaan na po ang ating former president na baka hindi kakayanin. So ibang bansa dadalhin siya na na baka hindi kakayanan ng kanyang katawan kasi sa kasalukuyan po mayroon po siyang karamdaman. Sobrang masakit, nasaktan. Sobrang sakit na yung taong gumawa ng mabuti sa ating bansa ay pinapahirapan. At alam niyo ho, ngayon talaga kailangan talaga ng tulong ni President Duterte ng taong bayan, taong bansa ang suporta. O naman po, siyempre po sa totoo lang, no, kung hindi po ako nagkakamali, si President Duterte po ay siya po ay ipinagpatuloy po niya ang gobyerno ng BARM hanggang sa lumago itong leadership ng BARM hanggang sa ngayon. So alhamdulillah, hindi namin nakakalimutan yon. Unang-una, nabigyan tayo ng katahimikan sa bawat barangay o bawat munisipyo o cities. No, nabigyan tayo ng magandang wala na po masyadong gulo, no, sa bawat barangay dahil po sa kanya. At matinding dumaan sa atin nung pandemic, no? Isipin natin buong bansa, no, buong Pilipinas po nagganda hirap-hirap po tayo. Hindi po tayo nakapagtrabaho ng maayos, pero nabigyan pa rin ng ating mahal na former president na tugunan pa rin yung problema ng Pilipinas. Actually, ito po yung grupo namin na talagang nag-inisyatibo na wala po kaming expect na darating na mga politician, na malalaking politician, no? Wala po kaming inaasahan na darating dito. Kasi alam namin nakikisabay sila sa siyempre sa gobyerno ngayon, nag-aalanganin po sila. Pero ako katulad ko, hindi po ako mag-aalanganin dahil malaki po yung utang na loob ko po bilang isang punong barangay nung kapanahon ng Papo ni Duterte. Talagang big check na binabalot ito talaga ng politika. Bahid politika ito. Pero itong ginagawa natin, walang bahid politika ito, ha. Pwede akong kasuhan o pero wala. Ito po yung atin lang dito ay suporta at manalangin po tayo na nasa maayos ang kalagayan ng ating former na presidente. Siyempre, sa lahat ng sumusuporta sa Duterte at nagmamahal sa Duterte, pumunta po kayo dito at makilahok sa ating programa ngayong gabi. Kasi nga po, kung hindi po ako nagkakamali, kasabi po natin ang Pasay City, Manila, Quezon City. Kasabi po natin ngayong gabi na to. Kaya tinapos lang po natin yung prayer natin, sambayang natin sa Tarawih. Alhamdulillah, may kasabay po tayo ngayong gabi.
nagpulos sa nanay. Nasabi na, yan yung pumundonda. Ang sa'yo mundawa ganos na. Mga pumundonda diyan na inapay. Mga importante, nasakita mo ang nabiyar. Siya sa Bansa Moro, siya sa Cotabato City, nag-imbay Bansa Moro Nation. Mga indabaliya kami sa dunia. Isakita mo na pagkaportan kami sa Lubete. Bisa mo kaliyan, yan na pa. Bisa kita mo na, hindi ko perdi ang damado. Kaya kami mo, amado. Wow! Mira! Sa pagkakita po, magpapangalagan siya sa bagong pwede mo pinagsasalita, ang nilin ka ng kasi sa Ramadan, ilang nagpangilin ka ng magkota nyo, hindi na lang tayo ase ang pagpapya, sa mga kasanda ang pagpapya, hindi na nagpapya sa sarita mo, sa mga nagpapya ka ng nilin mo niya, mga nangin mo na ng pagpapya sa Ramadan, inina ka, nasa nyo magkasulat, mandang ito ang pagpapya sa sarita mo, dahil ang pagpapya mo, mabili mo pa, mabili mo pa ito, dito mo magpapya, pamilitan mo sa pamilitan nanila, wala mo sa mga nagkasamayo. Wala mo rin ang bida-bida iniyawa. Nagkatan, malaya, huwag na. Ang ating trabaho ay nasa SGA Special Geographic Area na ito ay napangadan sa tipo ni Duterte. Ito ay napangadan na barn na common sa nakita no ESGA ang nagkaumbal sinan sa Wanutiman ang munisipyo dala ni Duterte. Saan pa tayo kung hindi kay Duterte dahil ang utang na loob ay hindi makabayaran. Ito ay kay Duterte lamang ang galing. Takbir! Duterte! Kami po sa SGA ay nanggaling sa 63 barangay ng North Cotabato. Napakahirap na area ang SGA dahil ito ay lugar ng mga mujahidin na hindi nakikita ng gobyerno. Kaya pagdating ni Duterte, tayo ay nagkaroon ng pag-asa sa SGA. Nakita natin kung gaano sila kahirap at ang nasa dulo nito, hindi sementado. Walang alam, hindi kilala ang mga tao dito na mujahidin. Pero nang dahil kay Duterte, nagkaroon ng walong munisipyo. Pahamudin. Allahu Akbar! Yes, go Doki! Yes! Mabuhay kayong lahat sa education. Ako po ay nasa education sector. Naiiyak tayo dito dahil naawa tayo kay Duterte na nagtanggol at nagkaroon ng puso para sa mamamayan ng Bansa Moro. Kaya tayo nandito upang ipakita ang suporta sa kanya. Dahil sa kanya, tayo ay nagkaroon ng magandang pamumuhay sa Barm Region. Ang mga tao sa SGA, kung ito ay inyong makikita, maaawa kayo sa kanila. Ang kalsada sa SGA nasa sulok. Hindi na siya lubak-lubak. Ito ay sementado na. Sementado na ang SGA. Nasa Pikit, sa Kabakan, Carmen. Sementado na ito dahil sa tulong ni Duterte na mabigyan ng pag-asa ng barn. Kaya tayo ay nagpapasalamat sa ating mahal na Pangulo. Reports Afternoon Edition. Samantala sa iba pang mga balita, 19 na taong gulang na lalaki huli ng operatiba
sa ikinasang drug bypass operation sa lungsod ng Cotabato. Sa pagbabalita ni Riza Kamid, Kabanderang Riza, ibandera mo. Bandera Live Report. 19 anyos na lalaki arestado ng PNP sa pagtutulak ng shabu kahapon araw ng Martes sa Purok Nunay, Barangay Poblacion 1, Cotabato City. Kinilala ang naaresto na si Adal Amal Akbar alias Adam, 19 anyos, walang trabaho, na residente ng Barangay Poblacion 6, Cotabato City. Nakuha mula sa sospek ang 2 pakete ng shabu na nagkakalaga ng 1,020 pesos at kasama ring nabawi ang ginamit na buy-bust money. Sa ngayon ay nasa kustodiya na ito ng Police Station 4 para sa disposisyon at tamang dokumentasyon. Mula dito sa Bandera News TV Cotabato, Riza Kamid, Basta Balita, ibandera mo. Bandera Reports Afternoon Edition. Kaugnay po rin sa balitang may kinalaman sa bintahan ng ilegal na droga, higit sa 300,000 na samsam ng operatiba sa ikinasang drug bypass operation sa Lanao del Sur. Magbabalita si Riza Kamid, Kabanderang Riza, ibandera mo. Bandera Reports Afternoon Edition. Mahigit 300,000 na halaga ng droga na samsam ng mga operatiba sa isang high-valued individual matapos ang ikinasang drug buy-bust operation sa Barangay East, Basak, Marawi City, Lanao del Sur. Ang naaresto ay itinago na lamang sa pangalang John Doe na residente ng nabanggit na lugar at tinaguriang high-valued target sa pagtutulak ng shabu sa ilang lugar sa Lanao del Sur. Nakuha mula sa sospek ang 9 na pakete ng shabu na may bigat na 45 grams na nagkakalaga ng 306,000 pesos, isang unit ng silver metallic Toyota Avanza na mayroong plaka na NDU 1017 na pinaniniwala ang ginagamit nito sa iligal na transaksyon. Matapos ang operasyon, dinala naman agad sa kustodiya ng Marawi City Police Station ang sospek para sa disposisyon at tamang dokumentasyon. Mula dito sa Bandera News TV Cotabato, Riza Kamid, Basta Balita, ibandera mo. Bandera Reports Afternoon Edition. Samantala, sa iba pang mga usapin, 5 local terrorists sumuko sa militar sa lalawigan ng Maguindanao del Sur sa pagbabalita ni Yani Abdul Rashid. Kabanderang Yani, ibandera mo. Bandera Live Report. Voluntaryong sumuko sa pamahalaan ng 5 kasapi ng local terrorist group, dala-dala ang kanilang mga armas sa 19th Infantry Battalion Headquarters sa Barangay Cabenge, Dato Saudi Ampatuan, Maguindanao del Sur nitong araw ng Martes. Ang ceremonial presentation ng mga dating local terrorists ay pinangunahan ni 601st Brigade Commander Brigadier General Edgar Cato, Dato Hofer Mayor Bay Bongbong Ampatuan at Maguindanao del Sur Vice Governor Nathaniel Mitimbang. Kabilang sa mga sumuko sina Abu Karib alias Kupaw, Norj Datungan, Nur Abukalis at Badong Kadatuan ng mga miyembro ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF. Habang ang kanilang mga isinukong armas ay kinabibilangan ng isang Garand rifle, isang M14 rifle, isang 9mm Uzi pistol, isang M16 rifle. Sa kanilang pagsuko, tumanggap ng financial assistance, rice seedlings at motorcycles ang mga ito mula sa lokal na pamahalaan upang bigyan sila ng pagkakataon na makapagsimulang mamuhay ng normal. Mula dito sa Radyo Bandera Cotabato, Yani Abdul Rashid, Basta Balita, ibandera mo. Bandera Reports Afternoon Edition. At yan ang kabuuan ng mga balita na aming nakalap mula dito sa News Center sa Bandera News TV Cotabato ngayong araw ng Miyerkules, 12 sa buwan ng Marso 2025. Sa ngalan ng aming Presidente Estrelita Juliano, sa aming Station Manager Jasper Acosta, field reporters, cameraman at technical team, ako ang inyong tagapagbalita, Sabino Javerola, para sa pinakarespetado sa news and current affairs. Bandera News Philippines, Basta Balita, ibandera mo. 105.3 Radio Bandera Cotabato City. Pinakarespetado sa news and current affairs.
Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong taos sa puso. 105.3 Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng balayang